payo kasi bilib na bilib kailangan nating hangaan si Nadine Lustre sa pagiging prangka, pagiging matapang, pagiging diretso, dahil kamakailan nga hindi pinalampas ni Nadine na bigyan ng bonggang-bonggang mga sagot o tugon yung mga sinasabi mga fans niya na nagbibigay payo sa kanya tungkol sa jowa niyang si Chris Barrio. O di ba? Na nasa Siargao. Kasi sabi nito mga netizen na to, na nagpapakilala mga fans at concern kay Nadine Lustre, niloloko na di umano ni Chris itong si Nadine, kasi si Nadine habang nandito sa Manila at busy sa kanyang mga showbiz commitments dito, nandoon naman sa Siargao itong kanyang jowa na nakikipaglandian sa isang babaeng foreigner din na gamit-gamit pa nga daw yung jeep talaga ha ni Nadine. Parang hindi daw magandang tingnan kasi na alam ng lahat, alam ng publiko na ang ingay ni Neo, sawayin mo nga yun na may jowa itong si Nadine, and yet makikitang itong kanyang jowa ay nakikipagharutan or hindi naman harutan, siguro yun lang yung mga ginagamit na terms ng mga fans, na nakikipaglandian dito sa isa pang foreigner na nandoon din sa Siargao, at gamit-gamit pa nga daw yung sasakyan ito ni Nadine. Well, hindi ito pinalampas ni Nadine, hindi ito pinalampas ng ating 2023 famous Best Actress for Greed, di ba? Greed. Napanood namin yung movie, natigalgal ako doon kaya. Anyway, may mga nagtag kay Nadine at nakita nga na may kasama itong foreigner at may mga pictures na alam mo yon, magkukonklud ka ng 1+1+1. Ano ba yan doon? Isa ka pa rin maingay. Pasensya na po ang mga nanonood sa akin kasi ang mga kasama ko dito sa bahay, sa room, ang iingay ko ano mga ginagawang eksena. Yung anak ko andun doon, gitara, naririnig ko. Tapos itong si Dondo naman, kalkal ng kung ano-ano. Nasisira tuloy yung focus ko. Charot! Nasisira tuloy yung focus ko sa mga ginagawa nila. Where was I? Nandoon na nga ako na may nagpadala sa kanya na may nagpadala sa kanya na nagtag sa kanya ng mga ganung eksena at pinapayuhan nga siya na mag-ingat kasi mukhang niloloko na siya. Tapos may mga ilan pa tinawag siyang tanga, nakakaloka. Oo, tinawag na may mga baliw na alam mo yon. Kaya ako not for anything, kasi kilala ko si Nadine na ano ba yan ang ingay? Nakakaloka. Mamaya mo na yung galawin doon na nabala ako. Hindi ako robot na pag nagsalita dito tuloy-tuloy nasisirang ang flow ng aking thought. Kita mo, pinupuna ako. Kaya kung ibabash nyo man ako dito sa episode na to, ay ibash nyo naman sana ako dahil po doon sa mga ingay, hindi dahil sa kung ano yung gusto kong ipahayag na mensahe sa inyo. Pasensya na. Gusto ko magpatawa, hindi ko magawa. Nakakaloka kasi yung mga kasama ko. So anyway, wala na tuloy ako. So, sabi ko nga, ang Unbearable Channel ay hindi kinukonsinti ang ganun pangingialam kasi parang feeling ko rin naman sobra. But, may mga nagtatanong din naman, what if kung totoo? Hanggat hindi ang magpartner ang alam mo yon, hanggat hindi yung magpartner o nagmamahalan ang mag-usap at pwedeng ipahayag or hindi ipahayag sa publiko, wala po tayong pakialam doon. Kasi ako nag-agree ako dito sa statement ni Nadine na alam mo yon na isubukan naman po daw nating i-normalize yung mga lalaki na mayroong mga babaeng kaibigan. At the same time, yung mga babae na mayroon naman din ng mga lalaking kaibigan kahit na sila may kanya-kanya silang partners. Actually, kahit sa mag-asawa, may mga ganyang ina-apply yung mga bagay. Hindi naman ibig sabihin na may asawa ka ng tao, hindi ka na pwede makipagkaibigan. So, kunwari, si babae, hindi pwede magkaroon ng lalaking kaibigan. The same manner na si lalaki, hindi pwede magkaroon ng babaeng kaibigan. Kasi nga doon nga laging sinusukat yung issue ng trust, ng confidence, ng loyalty, yung respeto at yung pagmamahal nga. But yun na nga, alam mo naman kasi sa kultura natin,
makita ka lang na ganito, porque may jowa ka na, hindi ka na pwede makipag-friend sa iba. Hindi maganda yan. Ang sagot lang naman doon ni Nadine sa mga pumutok na issue na yon, na sobra daw siyang incomplete. Oh, that some of my fans actually called me tanga in their group chat just cause they think they can live my life better than I can, sabi niya. Also the same people that sent chismis to others. Grateful nga daw siya, the real ones never engage with their whatever, among BSTBH na yan. And also please don't come to me with your self-righteous plus condescending lecture if you believe in chismis. It's toxic after all, sabi ganyan. Totoo naman, kasi diba, yung tao busy, pag ikaw lang busy ka, medyo kulang ka sa tulog, medyo kulang, tapos ipatatag ka pa sa mga ganyan. Naalala niyo yung episode natin kay Kylie Padilla, di ba, na nakikiusap din siya sa mga netizens na, ano ngayon kung nandoon sa Canada yung ex-jowa niya, na nakikipaglandian dito sa current girl niya, huwag niyo ako itag. Kasi totoo naman, nasasaktan din po yung mga yan. But the thing is, sabi nga natin, huwag tayong mangialam. Hayaan natin na sila makadiscover. Malay mo, kasi kailangan din ng matinding ebidensya, matinding mga resibo, kumbaga, dahil sila naman ang nagsasabi silang nakakaramdaman ng mga yan. But then again, kami dito sa Unbearable Channel, hindi namin yan, sinusuportahan, dahil sinusuportahan natin dito, yung thought, yung sinabi nga ni Nadine na, yes, siguro naman, kailangan maging normal naman sa atin na kahit may mga respective partners na tayo, hindi naman yun pwedeng ilimita na hindi ka na pwedeng makipagkaibigan sa iba, babae man yan o lalaki. May mga ganong usapin. Kaya Nadine, just keep it up my dear. Alam namin na in still nasa cloud 9 ka pa or cloud 11 na tinatawag dahil sa yung sunod-sunod na mga recognition bilang isa sa matasabi nating most awarded na young star sa ngayon sa kahenerasyon mo. So good luck and congratulations. Ang dami mong naka-line up na mga projects at sana naman ay maging masana itong mga ganitong klaseng intriga at pamumukol sa ng iba dyan, hindi mo masyadong pansinin yan, pagkos maging positive yan sa yung pagbibigay buhay sa mga roles na yung ginagampanan. O, diba? And ang dami samantala kami magbababay, maraming salamat ulit sa ating mga subscribers, sa ating mga fans, sa ating mga supporters, sa ating mga sponsors. Again, ang Betnabus po, nagpapasalamat.